Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2481, anong klaseng pag-atake iyon? Ang pag-atake ng leader ng Empty Space Shrine ay durog sa buong espasyo sa kanilang paligid. Papalapit ng papalapit ang kanyang pag-atake kay Linfang. Time. Sabi ni Linfang. Mabilis na lumipas ang oras sa kanyang katawan at mas mabagal sa labas ng mundo. Kasabay nito, ginamit niya ang sibat upang protektahan ang kanyang katawan. Ito ay naging isang puyo ng tubig na sumisipsip ng lahat ng nasa paligid niya. Ang lahat ng mga ilaw na nabuo ng mga pag-atake sa paligid niya ay hinihigop. Natigilan ng pinuno ng Empty Space Shrine nang makita iyon. Madali bang sumipsip ng mga pag-atake si Linfang? Umabant siya ng isang hakbang at inilabas ang kanyang mga kamay. May impresyon si Linfang na ang espasyo sa paligid niya ay nagiging hiwalay at lumalayo sa mundo. Naramdaman ni Linfang na ang espasyo sa paligid niya ay iginuhit patungo sa Empty Space Shrine's leader. Anong klaseng pag-atake iyon? Kumunat ang noo ni Linfang, hindi niya maintindihan. Tunay na malakas ang pinuno ng Empty Space Shrine. Lumakad pasulong ang pinuno ng Empty Space Shrine, mukhang galit na galit siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Para sa kanya, si Linfang ay napahamak. Sirain. Malamig niyang sabi. Maalo ng paligid niya, malapit na itong sumabog. Inihagis ni Linfang ang sarili sa Empty Space Shrine's leader. Nagulat ang Empty Space Shrine's leader, nanigas ang mukha niya. Nakakatawa talaga ang ekspresyon niya. Tinatanong niya ang kanyang sarili, paano tatawid ang lalaking iyon sa isang bakanteng espasyo na aking ginawa? Isang misteryosong lakas ang pumaligid sa kanya, naramdaman niya ang isang bagay, at nakita ang sibat na nagtutulak patungo sa kanya, na tumutulak sa kanyang ulo. Kumikislap ang mga bakanteng ilaw sa kalawakan. Nararamdaman niya na mas mabagal ang kanyang paggalaw, at nakasimangot siya. Nanginginig ang lupa. Isang lakas ang tumama sa kanyang katawan, sa kanyang pagkamangha. Ang Divine Wrath, na ngayon lang nagpakita at hindi kilala noon, ay napatunayang kaya niyang makipagkompetensya sa kanya. Asar. Bahagyang nagbago ang espasyo sa paligid ng Empty Space Shrine's leader, dumaan ang sibat ni Linfang sa tabi ng kanyang ulo. Nawala ang pinuno ng Empty Space Shrine. Muli siyang nagpakita sa ibang lugar, na galit na nakatingin kay Linfang. Lumipad pasulong si Linfang. Buong pagmamalaking tumayo siya sa harap ng malalakas na cultivator ng tatlong malalaking alyansa. Ang mga labanan sa kanilang paligid ay mabangis at hedya. Ang magkabilang panig ay nawalan ng walang katulad na mga saints. Tatlong walang katulad na mga saints ang napatay na. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang bagay sa kontinente ng siyam na ulap. Pumunta ka, sabi ng leader ng Empty Space Shrine. Tumakas ang malalakas na cultivator ng Empty Space Shrine at Thunder Shrine. Mayroon silang mas kaunting mga cultivator sa kanilang panig kaysa sa tatlong malalaking alyansa sa pagkakataong ito. Umasa sila sa kanilang mga pinuno at sa kanilang pinakahuling sandata para apihin ang mga independenteng cultivator, ngunit hindi nila akalain na magiging napakalakas ng mga independyenta. Ang pinuno ng Thunder Shrine ay napakalakas, ngunit si Saintly Emperor Shi the Demon ay napakalakas kaya hindi siya nagawang patayin ng pinuno ng Thunder Shrine. Kahit na ang pinuno ng Empty Space Shrine ay maaaring siliuhan ang espasyo gamit ang Celestial Sealing Map, hindi niya mapatay si Zizu at Divine Wrath, kahit na tinatakan niya sila. Nasa dead end sila. Sa tingin mo makakaalis ka, malamig na sabi ni Linfang. Bigla siyang naglabas ng lakas ng oras para mas mabilis na kumilos at inatake ang isang taong lumalayo, naramdaman ng taong iyon ang kakaiba at misteryosong lakas na pumapalibot sa kanya. Lumingon siya at nakita niya ang isang sibat na nakatutok sa kanya. I freeze. Matapos kunin ng Empty Space Shrine ang Celestial Sealing Map, nag-freeze si Zizu. Maraming tao ang tumigil sa paggalaw sa harap ni Linfang. Madali niyang mapatay ang mga ito gamit ang kanyang sibat. Isang puyo ng tubig na gawa sa sumisipsip ng lakas ang lumitaw sa paligid ng sibat, at hinigop ng sibat ang kanilang sigla at layunin. Sumabog ang mga katawan at nagkahiwa-hiwalay ang mga kaluluwa. Tandaan mo ako, paputok na sigaw ng Empty Space Shrine's leader. Gayunpaman, tumawa lang si Zizu at bumawi. Pumunta ka para patayin kami at ngayon ay tumatakas ka at pinapatay ang iyong mga tao. At ngayon naglakas loob ka pa ring magalit sa harap namin. Ang pinuno ng Thunder Shrine ay nakatayo sa kalangitan, hawak ang kanyang Thunder Hammer. Itinaas niya ito, dumagundong ang kulog, at bumaba ang kidlat mula sa langit. Bumalik. Sigaw ni Zizu. Sina Linfang at Saintly Emperor Shi the Demon ay bumaril pasulong. Nagulat ang pinuno ng Thunder Shrine sa kanilang desisyon, at sinundan ng mga tumakas. Sigurado akong magkikita pa tayo. Inatake ng sibat ni Linfang ang mga kidlat. Pinanood niya ang mga taong iyon na tumatakbong palayo. Nakapatay pa rin sila ng tatlong walang katulad na mga saints, ito ay isang tagumpay.
Ang ilang mga tao ay tinamaan ng kidlat, at nawalan ng mga braso at binti. Namangha sila sa kapangyarihan ng mga ultimate weapon na iyon. Ngunit ang kanilang tatlong malalaking alyansa ay nawalan pa rin ng mas kaunting tao kaysa sa mga shrines. Wow! May tuwang-tuwa na sumigaw. Pinatakas nila ang dalawang pinuno ng shrines, kahit na ang kanilang pinakahuling sandata. Pagkatapos ng nangyari ngayon, tingnan natin kung maglalakas loob silang salakayin tayo. Masayang sabi ng isang tao. Malapit nang malaman ng lahat ang tungkol dito sa buong Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, at marahil ay mamamangha. Kung patuloy tayong magtutulungan, magiging kasing lakas tayo ng mga shrines at sa tuktok ng kontinente ng Siyam na Ulap. Tumiti si Zizu. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga tao at sinabi, ang Tianzhu City ang lugar kung saan tayo naging sikat. Ang tatlong malalaking alyansa ay maaaring manirahan dito, ano sa palagay mo? Hindi. Agad na sabi ni Lin Fang. Tumingin si Zizu kay Lin Fang at ngumiti. Divine Wrath, ano ang iminumungkahi mo? Ang labanang ito ay yayanig sa buong kontinente. Ngunit hindi ito sapat. Ang alyansa ng Empty Space Shrine ay hindi lamang gawa sa dalawang shrine. Kung tayo ay manirahan sa Tianzhu City, ang 7 shrine ay darating at aatake sa atin dito, at tayo ay mawawasak kaagad, sabi ni Lin Fang. Talaga, Divine Wrath. Kaya, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Nakangiting tanong ni Zizu. Nakita nila kung paano si Lin Fang sa labanan. Dapat tayong gumawa ng inisyatiba upang salakayin ang alyansa ng 7 shrines, dapat nating pahirapan sila ng malaking pagkalugi. Nawalan sila ng 3 walang katulad na saint sa pagkakataong ito, hindi na masama. Kung magpapatuloy tayo at magpapatuloy sa mabuting gawain, tatayo tayo sa tuktok ng kontinente ng Siyam na Ulap at makokontrol natin ito. Sabi ni Lin Fang na may matapang na ngiti. Ang 7 shrines ay bumuo ng Iron Alliance. Lahat sila ay konektado sa pamamagitan ng mga teleportation portal. Hindi tayo maaaring pumunta doon at direktang atakihin sila. Sabi ni Zizu. Na-curious siya. Kung maaari tayong makipag-ugnayan sa alyansa ng Fortune Shrine at makikipag-ugnayan sa kanila, maaari natin silang atakihin minsan. Sabi ni Lin Fang. Maiisip ng lahat. Ang alyansa ng Fortune Shrine ay binubuo ng 4 na grupo, ang 3 malalaking alyansa ay ginawa ng 3 grupo. Hindi nila alam kung gaano kalakas ang alyansa ng Fortune Shrine, ngunit ang 3 mahusay na alyansa ay mas malakas kaysa sa 3 shrine. Sa ngayon, ang pinakamalaking problema ay ang labanan ng 7 shrines, dahil lahat sila ay may pinakahuling sandata. Kung hindi, magiging madali para sa kanila ang pagpatay sa buong grupo sa mga shrine. Kailangan nating mag-isip at magplano. Sabi ng isang tao. Oo, talaga, hindi ito maliit na bagay. Pagsang-ayon ni Lin Fang. Manatili tayo sa Tianzhu City sa ngayon. Kasabay nito, ipakalat ang balita para marinig tayo ng alyansa ng Fortune Shrine. Sige. Tara na, lahat ay sumang-ayon, at mabilis na naghiwa-hiwalay. Lahat sila ay masaya, ang labanan ay naging perpekto para sa kanila. Mabilis na kumalat ang balita sa buong kontinente ng Siyam na Ulap, at ang mga tao ay namangha. 3 grupo ng mga independenteng cultivator ang tumataas sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Ang mga laban sa magulong mundong iyon ay lalong naging katakataka. Lahat ay interesadong makita kung paano haantong ang sitwasyon. Magtatapos ba ang mga bagay sa nakaraan? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2482, ang bundok ng bulaklak at prutas. Ang Imperial Court ng kontinente ng Siyam na Ulap. Ang Divine Wrath Alliance, ang Chaotic Sky Alliance, at ang Black Bamboo Alliance ay naging sikat. Umuulan pa rin ng nyebe sa Tianzhu City. Si Lin Fang ay nakatayo roon habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Sa likod niya, may maingat na dumating. Ito ay si Saintly Emperor Shi the Demon. Iniwan ni Saintly Emperor Shi the Demon ang mga bakas ng paa sa likod niya sa snow. Lumakad siya sa tabi ni Lin Fang at tumingin sa malayo. Gusto mong gamitin ang lakas ng 3 malalaking alyansa para sirain ang alyansa ng shrines. Mahinahong tanong ni Saintly Emperor Shi the Demon. Lin Fang, sinusuportahan kita. Kumunat ang noo ni Lin Fang at dahan-daang lumingon sa kanya. Hindi na siya nagmukhang walang pakialam. Kumbinsido siya na sa kanyang lakas, wala nang makakakilala sa kanya. Gayunpaman, tila alam ng matandang Demon Emperor na iyon kung sino siya. Ang unang taong nagsabi kay Lin Fang tungkol kay Saintly Emperor Shi the Demon ay ang manghuhula. Noong mga araw, may isang demon cultivator na tinawag ng ilang tao na the Demon Emperor, madalas niyang gumagala sa kontinente ng Siyam na Ulap. Maraming beses nang narinig ni Lin Fang ang tungkol sa Demon Emperor. Naalala rin ni Lin Fang si Yuan Fei sa Maliit na Mundo, ang lugar kung saan pinanggalingan noon ng Demon Emperor na tinatawag na Mountain of Flowers and Fruit.
Naalala rin niya ang mga salitang nabasa niya sa palasyo ng Jade Emperor. Bukod doon, nakakita rin si Lin Feng ng imahe ng Demon Emperor sa Heavenly Grace Ancient Tree, at nakita niya ang marami sa kanyang mga imahe sa Supreme Ancient Pit of Hell, pati na rin. Akala ni Lin Feng ay nagkataon lamang iyon. Ang Sky Palace, ano ang petsa ngayong gabi? Nagulat. Ang Demon Emperor ay tumingin kay Lin Feng, ngumiti at sinabi. Sa Supreme Ancient Pit of Hell, narinig mo ang aking boses. Ako ang iyong imahe, ang iyong anino. Dati kang Demon King noong sinaunang panahon. Ang sarili mong determinasyon lang ang makakapagpaintindi sa iyo ng mga bagay na iyon. Sa araw na naiintindihan mo, ikaw ang magiging Fearless Demon King. Lalabanan mo ang kalangitan, walang tigil ang pagdanak ng dugo sa kontinente ng Siyam na Ulap, at ikaw ang magiging pinakamalakas na cultivator sa mundo. Supreme Ancient Pit of Hell, kaya ikaw talaga. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Siyempre. Sa tingin mo, sa iyong lakas, noon, maaari kang umalis sa Supreme Ancient Pit of Hell. Ito ang iyong karma. Ikaw ang bawal na tao, mayroon kang bawal na katawan. Nauna ako sa iyo ng 1,000 taon, Heian-shi. Karma natin yan, karma ko, karma mo. Ako ay ikaw ay ako. Iisa tayo. Mataimtim na sabi ni Saint Emperor Shi the Demon. Karma. Nanatiling tahimik si Lin Feng. Talaga bang umiral ang karma? Naniniwala ba ang handsome Monkey King sa karma? Dahan-daang muling ibinaling ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Walang sinabi si Saintly Emperor Shi the Demon. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Nanatiling tahimik si Saintly Emperor Shi the Demon. Tumingin muli sa kanya si Lin Feng at kumunat ang noo. Ha? Gusto mong umasa sa mga dakilang alyansa para sirain ang mga shrines, tutulungan kita. Nakangiting sabi ni Saintly Emperor Shi the Demon. Tumiti si Lin Feng at sumagot. Maraming salamat. Tumalikod si Saintly Emperor Shi the Demon at naglakad palayo. Pinanood siya ni Lin Feng na umalis, may malamig na pawis sa kanyang likod. Sa palasyo ng Jade Emperor, nabasa niya, Limitless Sky Palace, anong petsa ngayong gabi? Sa kanya naalala ang pangalan ng bundok na iyon. Ang bundok ng bulaklak at prutas. Ang lahat ay tila tumuturo sa isang bagay. Ang hindi kapanipaniwalang Demon Emperor at siya ay tila nagmula sa parehong lugar. Gayunpaman, isang sandali bago, binanggit niya ang handsome Monkey King, at binago ng Demon Emperor ang paksa. Natagpuan ni Lin Feng ang lahat ay medyo misteryoso. May ibang lumapit sa kanya. Hindi si Saintly Emperor Shi ang demon sa pagkakataong ito, si Zizu. Tumiti si Lin Feng sa kanya bilang pagbati. Maaaring makipagkompetensya si Zizu sa Empty Space Shrine's leader, napakalakas niya. May anumang ideya ba? Tanong ni Zizu na nakangiti kay Lin Feng. Nakipag-ugnayan ako sa ilang malalakas na cultivator, at ang pag-atake sa Fire Shrine ay isang magandang ideya. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Alyansa lang ba ng Fire Shrine ang target natin? Paano ang alyansa ng Fortune Shrine? Patuloy ni Zizu. Sa ngayon, malakas ang alyansa ng Fire Shrine. Hindi na nila tayo muling susubukang apihin. Tungkol sa alyansa ng Fortune Shrine, sa tingin ko ay wala silang gagawin sa atin. Hindi sila tanga. Dahan-daang sabi ni Lin Feng. Tumiti ng makahulugan si Zizu. Lin Feng, sinusuportahan kita. Sabi ni Zizu. Tapos tumalikod na din siya at umalis. Tumingin si Lin Feng kay Zizu. May kakaiba siya naramdaman. Gumamit siya ng bagong pagkakakilanlan para maging pinuno ng Divine Wrath Alliance, at ngayon ay nakilala na siya ni Saintly Emperor Shi the Demon. Talagang kumbinsido si Lin Feng na ang Demon Emperor ang kanyang imahe, kung hindi ay hindi niya ito makikilala. Ngunit ano ang tungkol kay Zizu? At ano ang ibig sabihin ng ngiting iyon? Ano ang alam niya? Ngunit hindi ito masyadong inisip ni Lin Feng. Gusto niyang wasakin muna ang Fire Shrine at ang mga kaalyado nila. Pagkatapos ng labanang iyon, ang kontinente ng Siyam na Ulap ay naging medyo kalmado muli. Gayunpaman, maiisip ng mga tao mula sa kontinente ng Siyam na Ulap kung gaano kagalit ang Empty Space Shrine at ang Thunder Shrine. Magkasama, sa kabuuan mayroon silang 100 walang katulad na mga saints, at ngayon ay natalo sila ng 3. Ngayon sila ay hindi gaanong makapangyarihan. Gayunpaman, kahit na ang 7 shrine ay hindi pumunta sa Tianzhu City upang makaganti. Ang Divine Wrath Alliance, ang Chaotic Sky Alliance, at ang Black Bamboo Alliance ay nagpoprotekta sa lugar na iyon, at malamang na alam din iyon ng alyansa ng Fortune Shrine. Kung sino man ang nanonood ng Tianzhu City, maaari nilang ipaalam sa alyansa ng Fortune Shrine kung may darating na umatake, at pupunta sila upang tulungan ang 3 mahusay na alyansa. Ang alyansa ng Fortune Shrine ay hindi gustong palampasin ang anumang pagkakataon.
Kailangang protektahan ng 7 shrine ang kanilang sarili mula sa alyansa ng Fortune Shrine anuman ang mangyari, dahil maraming taon na ang nakalipas ay nagpasya silang mawala at ipagpatuloy ang digmaan hanggang sa katapusan nito. Sa Star World ni Lin Feng. Tumingin si Lin Feng sa matataas na antas ng mga saints at ngumiti. Noong mga araw, nangako ako na lalaban ako sa inyo kung ako ay isang mataas na antas na saint at kung matalo ninyo ako, pakakawalan ko kayo. Gayunpaman, ang antas ng paglilinang ko ay iba sa antas ng paglilinang ng ibang tao. Para sa akin, ang mataas na antas ng saint ay walang ibig sabihin, hindi ito umiiral. Pero kailangan kong gawin ang ipinangako ko sa iyo. Sa totoo lang, gusto kong tulungan mo ako sa huling pagkakataon at pagkatapos ay pakakawalan na kita. Sabi ni Lin Feng, siya ang Panginoon ng mundong ito, kaya kinokontrol niya ang kanilang kalayaan. Maaari niyang hayaan silang umalis o hindi. Tanging ang matandang baka ang may mga pribilehiyo sa mundong iyon. Nang marinig ng gintong unggoy si Lin Feng, ngumiti siya at sinabi, Lin Feng, nagkakamali ka. Mali ako. Matalim siyang tiningnan ni Lin Feng. Sa tingin mo ba, napadpad ako dito at hindi ako makaalis? Tumawa ang gintong bakulaw. Nang umalis ang aming guro, gusto niyang umalis kami, ngunit ayaw namin. Gusto pa namin siyang tayin. Hindi namin nakalain na sa halip ay darating ka at magiging bagong pinuno. At saka, mas mahina ka sa amin. Sa tingin mo ba mabibigyan mo kami ng utos? Siyempre hindi. Sagot ni Lin Feng. Ngunit kaya mo na ngayon. Tumiti ang gintong unggoy. Kahit ano ang gusto mong gawin namin, tutulungan ka namin. Tiningnan ni Lin Feng ang ngiti ng gintong unggoy at ngumiti rin ng malapad. Ako ang magiging pinakamalakas na cultivator sa kontinente ng Siyam na Ulap. Igagalang ko ang iyong dating guro. Hindi na kami makapaghintay. Tumiti ang huling hayop na saint. Tumango si Lin Feng at umalis. Pagkatapos noon, nagpakita siya sa harap ng 3 walang kapantay na hayop na saints. Binuksan nila ang kanilang mga mata at tumingin kay Lin Feng. Dapat ba tayong pumunta sa digmaan sa kontinente ng Siyam na Ulap? Tanong ng walang katulad na bestial saint na tumulong kay Lin Feng noong nakaraan. Nakangiti siya habang nahulaan na kailangan ni Lin Feng ng tulong. Oo, ito ay isang krusyal na labanan. Mababago nito ang lahat sa kontinente ng Siyam na Ulap. Siretsong sabi ni Lin Feng. Tumiti ang hayop na saint. Kung kailangan mo kami, magtanong ka lang. Nang marinig siya ni Lin Feng, ngumiti siya pabalik. Matagal na siyang hindi nagpupunta doon, hindi niya akalain na ang lahat ng mga bestial saints na naging malamig sa kanya noon ay magiging napakabait at matulungin. Natouch siya. Maraming salamat. Yumuko si Lin Feng, at pagkatapos ay umalis siya. Muli siyang nagpakita sa harap ng isang treasure building. Hindi pa niya nabubuksan ang huling pinto. Hindi alam ni Lin Feng kung kailan lumitaw ang matandang baka sa likuran niya, ngunit sa sandaling iyon, naroon siya at nakatingin sa kanya. Tumiti si Lin Feng at sinabi, Salamat, matandang baka. Pagkatapos, tinapik niya ang sungay ng matandang baka. Lalong nagiging mapangahas ka, galit na sabi ng matandang baka. Hehe. Tumawa si Lin Feng. Brother Ox, lahat ng bestial saints ay napakabait sa akin, lahat ito ay salamat sa iyo, tama ba? Uri na, sabi ng matandang baka, hindi umamin kahit ano. Pumasok ka sa loob at tingnan mo. Sige. Tumango si Lin Feng. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pinto, biglang napuno ng lakas ang hangin at gamulong sa mga alon. Nagsimulang lumiwanag ng maliwanag ang pinto, kumalat ang mga kaluskos sa hangin. Damdam ni Lin Feng ang lakas ng isang walang katulad na saint. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at pumasok sa palasyo. Nanginginig siya. May mga walang kapantay na saints weapons sa lahat ng dako. May humigit kumulang 80 armas, ang kanilang mga espiritu ay nakakatakot. Kahit na ang isang shrine ay hindi maaaring magkaroon ng napakaraming walang katulad na saints weapons. Nakakatakot ang mga saints weapon na iyon. Bulong niya. Sa kasamaang palad, hindi niya kilala ang maraming walang katulad na mga saints na mapagkakatiwalaan niya. Kung naibigay niya ang mga ito sa iba pang walang kapantay na mga saints at bumuo ng isang hukbong may 80 tao, nakakatakot iyon. Magagawa nilang sirain ang buong mundo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2483, patayin muna si Lin Feng. Ang Tianzhu City ay isang tahimik at mapayapang lungsod. Ang 7 shrine ay hindi dumating upang maghiganti, na talagang naging dahilan upang magkaroon ng masamang premonition ang mga tao. Ang malalakas na cultivator ng 3 malalaking alyansa ay biglang umalis sa lungsod. Sinusubukan ba nilang linlanggan ang mga nagmamasid? Sa parehong araw, ang mga pinuno ng alyansa ng 7 shrine ay nagtipon sa Fire Shrine. May natanggap akong balita. Ang 3 malalaking alyansa at ang Fortune Shrine ay hahatiin sa 2 maimpluwensyang grupo at sasalakayin nila ang 2 sa ating mga shrines.
Gusto nilang pahirapan tayo, sa ganoong paraan hindi natin mapoprotektahan ang sarili natin. Sabi ng pinuno ng Fire Shrine. Alam na iyon ng lahat kaya nanatili silang composed. Alam mo ba kung aling mga shrine ang balak nilang salakayin? Hindi pa sila sigurado, at hindi rin ako sigurado kung ito ay totoo o hindi. Sagot ng pinuno ng Fire Shrine. Napakunot ang noo ng lahat. Pero sigurado ako na darating sila. Ang tatlong mahusay na alyansa ay umalis sa Tianzhu City sa gabi. Oh, ano ang dapat nating gawin? Malamig na tanong ng pinuno ng Thunder Shrine. Galit pa rin siya. Noong nakaraan, narinig ng lahat ang tungkol sa nangyari sa Thunder Shrine at Empty Space Shrine at sa kanilang kahihiyan. Maaari nating palibutan at sirain ang isa sa kanila. Sabi ng pinuno ng Fire Shrine. Patayin ang alin? Sa una, sila ay isang grupo ng mga independenteng cultivator. Kailangan natin silang sirain, at narinig ko na kasama nila si Lin Fang. Napakunot ang noo ng lahat. 500 taon na nilang hindi narinig ang tungkol kay Lin Fang. Lahat sila ay nag-aalala dahil akala nilang lahat ay lalakas siya, at balang araw ay sisirain niya sila. Pagkatapos ng lahat, sa tuwing nagpapakita si Lin Fang, siya ay mas malakas, napakabilis na umuunlad. Ang lahat ay kumbinsido na siya ay may potensyal na maging isang cultivation god. Lin Fang, paano ito posible? Bakit siya kasama sa alyansa ng mga independenteng cultivator? Tanong ng Empty Space Chinese leader, curious. Sa narinig ko, hindi lang siya nagpakita, lumaban din siya sa iyo. Sabi ng pinuno ng Fire Shrine, na nakatitig sa pinuno ng Empty Space Shrine. Imposible. Mayroon akong void-breaking vision, nakikita ko ang lahat ng bagay. Ang isang Kalevel ko ay hindi makakatakas sa void-breaking vision. Ang pinuno ng Divine Wrath Alliance, Divine Wrath, ano sa palagay mo? Tanong ng pinuno ng Fire Shrine. Kumunat ang noo ng pinuno ng Empty Space Shrine. Inangat niya ang kanyang ulo at matalim na tiningnan ng pinuno ng Fire Shrine. Paano ito posible? Paano siya naging ganoon kalakas? Walang imposible. Iyon ang dahilan kung bakit gusto kong gamitin natin ang ating buong lakas para maalis sila. Nais ng Fortune Shrine at ng alyansa ng mga independenteng cultivator na makaramdam tayo ng labis na pagkabalisa. Gusto nilang kumilos ng mas mabilis kaysa sa amin. Matuto tayo sa kanila. Kung hindi totoo, magsasayang lang tayo ng oras. Kung ito ay totoo, hindi natin maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Mahinahong sabi ng pinuno ng Fire Shrine. Nanatiling tahimik ang lahat. Kung talagang bigla na lang umatake ang mga kalaban nila at sa dalawang grupo, mahihirapan sila. Ang pinakamagandang gawin ay magtipon at magkaroon ng malaking laban. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang nangyayari sa Fire Shrine. Hindi niya alam kung paano nalaman ng Fire Shrine kung sino siya. Sa totoo lang, kung alam ni Lin Fang, hindi rin siya maniniwala. Sa wakas, si Lin Fang, ang Fortune Shrine, at ang iba pa ay sumang-ayon na salakayin ang Wind Shrine at ang Dazzling Gold Shrine. Ang dahilan kung bakit pinili nila ang dalawang shrine na iyon ay dahil malapit sila sa isa't isa. Kung ang walang katulad na mga saints ay sumugod, sila ay naruroon sa maikling panahon, kaya't gagamitin nila ang kanilang sariling kapangyarihan. Gumamit ang iba pang mga shrine ng mga teleportation portal upang tumawid sa mas mahabang distansya, ngunit kung ang mga tao ay lumipad at hindi gumagamit ng mga teleportation portal, kung gayon ang mga bagay ay magiging mas madali. Si Lin Fang at ang iba ay magkakaroon ng oras upang mag-react. Sa pagkakataong ito, ang kanilang layunin ay ang pag-atake ng mabilis hanggat maaari. Sa simula ng pag-atake, hindi alam ng mga shrine kung ano ang gagawin, magiging hindi matatag ang mga ito, at sa panahong iyon ng kawalang tatag, magkakaroon sila ng oras upang magsagawa ng malaking pag-atake. Kailangang sapat ang isang welga. Kung maaari, pagkatapos ay aatake din sila sa pangalawang pagkakataon ng biglaan. Ang target ng tatlong mahusay na alyansa ay ang Wind Shrine, ang target ng alyansa ng Fortune Shrine ay ang Dazzling Gold Shrine. Nakipag-ugnayan si Lin Fang sa Diviner at sa Fortune Shrine's leader. Sa sandaling iyon, nakarating na sila sa lungsod kung saan naroon ang Wind Shrine. Hindi nila siniyasat ang Wind Shrine sa kanilang makajos na kamalayan, ito ay masyadong mapanganib. Kailangan nilang gumawa ng blitz attack para hindi magkaroon ng oras ang mga kalaban para mag-react. Bakit ako may masamang premonition? Isip ni Lin Fang. Kinailangan niyang maging lubhang mapagbantay. Leader, guro, handa ka na ba? Tinanong ni Lin Fang ang Fortune Shrine's leader at ang Diviner gamit ang Jade Talisman. Handa na kami, ngunit Lin Fang, mayroon akong masamang premonition. Sagot ng pinuno ng Fortune Shrine. Nakarating na tayo sa point of no return, maghanda na tayo sa pag-atake. Atake tayo at aalis ka agad. Sabi ni Lin Fang.
Pagkatapos ay bumangon siya sa himpapawid, ang kanyang makadiyos na kamalayan ay lumiligid sa mga alon sa itaas ng Wind Shrine. Ha? Nagulat si Linfang. Walang masyadong tao sa Wind Shrine. Hindi man lang niya napansin ang mga walang katulad na cultivator. Hindi pwede. Bigla, napansin ni Linfang ang maraming malalakas na cultivator bukod sa kanila, maraming walang katulad na mga saints. Boom! Ang mga silweta ay tumaas sa hangin, at biglang, may napakalakas na cultivator sa paligid. Napagtanto ng malalakas na cultivator ng tatlong malalaking alyansa na bukod sa kanila, mayroong maraming nakakatakot na cultivator doon. Parang lahat ng miyembro ng alyansa ng shrine ay naghihintay sa kanila doon. Hindi nila inilabas ang kanilang makadiyos na kamalayan hanggang sa nailabas ni Linfang ang kanyang sarili. Linfang, talagang walang tao dito. Walang laman ang shrine. Sabi ng isang boses kay Linfang ng telepath. Kumunat ang noo ni Linfang. Reader, may ambush dito. Hintayin mo kami, subukan mong mabuhay. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Kasabay nito, lumitaw sa kalangitan ng Empty Space Shrine's leader, hawak ang Celestial Silang Map. Kung sino man ang hindi galing sa tatlong malalaking alyansa, huwag kang gagalaw. Kung gagawin mo ang anumang bagay, papatayin ka namin. Malamig na sabi ng Empty Space Shrine's leader. Ginamit niya ang Celestial Silang Map. Sunod-sunod na lumitaw ang mga nakakatakot na cultivator. Nakita ni Linfang ang lahat ng pinuno ng shrines. Lahat sila ay may hawak na kanilang pinakahuling sandata, ang kanilang mga mata ay puno ng layuning pagpatay. Gusto talaga nilang patayin si Linfang. Linfang, naging Divine Wrath ka at sinubukang humingi ng tulong sa tatlong mahusay na alyansa para tulungan ang Fortune Shrine na lumaban sa atin. Gaano katagal mo balak magsinungaling sa tatlong malalaking alyansa? Sigaw ng pinuno ng Empty Space Shrine. Kumikislap ang kanyang mga mata. Siya ay may espesyal na pangitain, ngunit hindi pa rin niya makita si Linfang. At kayo, mga tanga. Ginamit ka ni Linfang. Sino ngayon ang gustong sumali sa alyansa ng aking shrines? Hindi ka mamamatay kapag sumama ka sa amin. Malamig na sabi ng leader ng Empty Space Shrine. Huwag mong hayaang sirain nila ang iyong determinasyon. Kung ito ay gagana, ang aming tatlong mahusay na alyansa ay hindi makakayanan ng isang pag-atake. Humanda ka sa pakikipaglaban. Sabi ni Zizu sa sandaling iyon. Patayin muna si Linfang. Sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Mabagal na naglakad ang ilang tao patungo kay Linfang. Kumunat ang noo ni Linfang. Kinabahan siya. Nasa panganib siya. Sino ang nagbenta sa kanya? Mayroon lamang walang katulad na mga saints dito. Walang nakakaalam tungkol sa kanyang kasunduan sa Fortune Shrine. Ngunit sa anumang kaso, ang kanyang mga kaaway ay naghihintay para sa kanya dito at alam nila kung sino siya. Kalunos-lunos. Linfang, mamamatay ka ngayon. Sabi ng Empty Space Shrine's leader, dahan-daang naglakad patungo kay Linfang. Gusto niyang aminin ni Linfang kung sino siya. Bukod sa pinuno ng Empty Space Shrine, lumakad din ang pinuno ng Thunder Shrine patungo kay Linfang, kasama ang pinuno ng Dazzling Gold Shrine. Malamang na madaling patayin ng tatlong leader si Linfang. Sa pagkakataong ito, hindi makatakas si Linfang. Halika at patayin mo ako. Sagot ni Linfang, biglang umatras. Kinailangan niyang umalis sa lugar na ito para ang iba ay hindi malagay sa panganib. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Lumipad pa itaas si Linfang. Sa tingin mo makakatakas ka? Pini siya ng Empty Space Shrine's leader. Inilabas ni Linfang ang kanyang sibat, na gumapang sa kalangitan. Kumikislap ang nakakasilaw na mga ilaw, gumalaw si Linfang at sumigaw. Lahat, malapit nang dumating ang alyansa ng Fortune Shrine. Pagdating nila, makaka-counterattack na tayo. Kailangan nating maghintay sa ngayon. Nagngangalit ang kanyang mga kaalyado. Wala silang choice kundi magtiis. Lumipat si Linfang patungo sa Celestial Silang Map. Tumiti ng malamig ang pinuno ng Empty Space Shrine. Naisip ba ni Linfang na makakaalis na siya? At pagkatapos ay tumusok ang sibat ni Linfang sa Celestial Silang Map na parang wala doon. Ang pinuno ng Empty Space Shrine ay natigilan, at nagsimulang manginig ng marahas. Sinuntok ito ni Linfang, at nasa labas. Paano ito posible? Di makapaniwalang sigaw ng Empty Space Shrine's leader. Ang dalawang iba pang mga pinuno ng shrines ay namangha din. Bilisan mo at kunin ang Celestial Silang Map. Galit na sigaw ng isang tao. Kinuha ng pinuno ng Empty Space Shrine ang Celestial Silang Map. Tumaas sila sa ere at hinabol si Linfang. Nang sila ay umalis, ang Empty Space Shrine's leader ay muling itinapon ang Celestial Silang Map upang muling ay sila ang shrine, ngunit sa parehong oras, inatake muli ito ni Linfang gamit ang kanyang sibat. Pinaglalaroan niya sila. Siya ay nag-aaksaya ng oras sa layunin. Sabi ng leader ng Empty Space Shrine.
Mukha siyang kinakabahan. Kinokontrol ni Linfang ang lakas ng oras, at masyadong mabilis ang paggalaw. Zizu. Paputok na sigaw ni Linfang. Sinulyapan siya ni Zizu at naunawaan ang gusto niya, tumulong din siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2484, Great Celestial Seal Freeze. Tumingin si Zizu kay Linfang na papalapit sa kanya. Nagtagpo sila sa dalawang walang kapantay na mga saints at naglabas ng lakas ng oras. Time, mag-freeze. Malamig na sigaw ni Zizu. Ang dalawang walang katulad na mga saints ay tumigil sa paggalaw, ang kanilang oras ay nagyelo. Nang mapansin nilang inaatake sila ni Linfang, isang microsecond lang ang kailangan niya para maabot sila. Mabilis. Sabi ni Linfang. Pinapabilis niya ang sarili niyang bilis. Ang kanyang sibat ay tumusok sa ulo ng walang katulad na saint. Nang magtulungan sina Zizu at Linfang, kahit ang walang katulad na mga saints ay tila mahiya. Habang papatayin na ni Linfang ang pangalawa, isang mapanirang kidlat ang bumaba mula sa langit. Bumalik si Linfang at naglabas ng mas maraming lakas ng oras. Gumalaw siya ng napakabilis na naririnig ng mga tao ang mga sonic boom, kahit na sa mga malabong paggalaw sa larangan ng digmaan. Mahusay na celestial seal freeze. Sabi ng isang boses na malamig. Naging puti ang langit, parang nagyelo. Maraming malalakas na cultivator ang namatay na nagyelo. Kumalat sa hangin ang mga kaluskos. Ang mga walang katulad na saint ay nanlamig. Mamatay. Sabi ng pinuno ng Dazzling Gold Shrine, ibinato ang kanyang sky-destroying sword at hiniwa sa mga cultivator na nakatatak sa kalangitan. Ang mga mapanirang gintong ilaw ay bumasag sa kalangitan. Maraming walang katulad na mga saints ang nahulog mula sa langit. Kahit na maraming tao ang natigilan, nagpatuloy sila sa pag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Ang alyansa ng 7 shrines ay may kalamangan sa 3 mahusay na alyansa, lalo na't mayroon silang ilang pinakahuling sandata. Bulong-bulungan ng ilang tao, na nakakalimutan ang napipintong panganib. Ang 7 shrines ay patuloy na umuunlad at napapaligiran ang mga independenteng cultivator. Ilang sandali bago, ang langit ay nagyelo ng pinuno ng Ice and Snow Shrine. May hawak siyang ultimate weapon. Ito ay isang pinto na may madilim na hamog na nagyelo. Ito ang nagyayelong pinto ng Ice and Snow Shrine. Lumipat siya patungo kay Linfang. Ang lakas ng yelo at hamog na nagyelo sa paligid ni Linfang ay kakilakilabot, nagkaroon siya ng impresyon na siya ay agad na magyayelo. Kinasuhan din siya ng leader ng Empty Space Shrine at ng Thunder Shrine. Bumalik. Sigaw ng isang tao, habang ang mga cultivator ay lumitaw sa harap ni Linfang. Ang 3 bestial saints. Ang matandang baka ay lumitaw din sa ibang anyo. Hiniling ni Linfang sa kanila na mamagitan sa isang mahalagang sandali, at tinanggap nila. Kasabay nito, hindi lumitaw ang isang walang katulad na bestial saint, sa halip ay dinala ang 9 na high-level na bestial na saint sa Fire Shrine upang sirain ito. Time. Sabi ng matandang baka, at tumigil ang oras. Tulad ng inaasahan, si Linfang. Ang mga pinuno ng shrines ay kumbinsido na ngayon na ang Divine Wrath ay si Linfang. Bilisan mo at patayin si Linfang. Sabi ng pinuno ng Fire Shrine. Ang kapaligiran ay selyadong. 9 na celestial thunderbolts ang bumaba mula sa langit. Ang sky-destroying sword ay kumikislap din, ang yelo at nagyelo na pinto ay nagyelo sa espasyo at lumaki sa napakalaking sukat, na sinisiilang lahat. Parang apocalypse. Time, mag-freeze. Galit na sigaw ni Zizu. Tumigil ang oras. Ang lakas ng oras ay naging limitado rin ang mga galaw ni Linfang at ng iba pa, at ang pinakahuling sandata ay hindi tuluyang huminto sa paggalaw. Maraming tao ang nakatingin sa kanila. Ang ekspresyon ni Linfang ay nagbago ng husto. Napapaligiran siya ng napakaraming pinuno ng shrines at ng kanilang pinakahuling sandata, na nagbenta sa kanya. Pakiramdam niya ay natigilan siya. Inatake ng matandang baka ang 9 na kulog sa langit. Ang kanyang pag-atake ay mukhang karaniwan, ngunit ito ay hindi kapani-paniwalang malakas. May lumabas na dugo sa braso niya. Ang 2 pang bestial saints ay hinapi din. Inatake si Linfang. Sumabog ang kanyang katawan, ngunit muli itong namao ng mas mataas sa langit. Hindi siya patay. Ang mga tao ay namangha. Ang pag-ataking iyon ay hindi pumatay kay Linfang, gaano kalakas. Ginagamit niya ang Great Sky Deceiving Illusion Technique, hindi nakakagulat na hindi ko ito makita. Malamang na naiintindihan niya ang ilang uri ng orihinal na lakas sa pinakamataas na antas, kabilang ang orihinal na lakas ng ilusyon, at pagkatapos ay pinagsama ang mga ito. Pagkatapos ay binago niya ito at gumawa ng sarili niyang diskarte sa ilusyon. Hindi namin inaatake ang kanyang tunay na katawan sa bawat oras. Nanumpa ang pinuno ng Empty Space Shrine. Ang mga tao ay namangha. Hindi nakakagulat na si Linfang ay tila walang kamatayan. Gumagamit siya ng isang espesyal na pamamaraan na kanyang nilikha.
Ituloy mo ang pagpatay. Bagamat binagalan sila ay hindi sila tumitigil sa pag-atake. Ang ilusyon na katawan ni Lin Fang ay lumitaw ng hindi malinaw. Ang kanyang mga pananaw ay talamak, na parang tumigil ang oras. Hangin, mapanirang enerhiya, walang laman na lakas ng espasyo, oras. Isang yelo at frost na enerhiya ang nakapalibot kay Lin Fang. Lumipat sa kanya ang pinto ng yelo at nagyelo. Isang walang katulad na hayop na saint ang tumalon sa pinto ng yelo at nagyelo at unti-unting nawala. Namutla ang mukha ni Lin Fang. Isang walang katulad na hayop na saint ang namatay dahil sa kanya. Hindi lang iyon ang walang katulad na saint na namatay para sa kanya, maraming walang katulad na mga saints ang namatay o namamatay. Laming-galinga si Lin Fang sa paligid at nag-isip, baka kaya ko talagang tumigil sa oras. Time, mabilis, mabagal. Ni Lin Fang. Ang yelo at nagyelo na pinto ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Tumiti ng malamig ang pinuno ng Ice and Snow Shrine. Maaari kong gawing mas mabagal o mas mabilis ang oras, ngunit hindi ko nagawang maunawaan ang mabilis at mabagal na mga lakas sa pinakamataas na antas dahil ang mga ito ay mga antagonistic na uri ng mga lakas. Noong mga araw, naiintindihan ko ang mga lakas ng buhay at kamatayan at pinagsasama ang mga ito, bakit hindi ko magawa ang pareho sa mabilis at mabagal? Biglang naisip ni Lin Fang. Lakas ng Diyos. Sa lakas ng Diyos, dapat niyang kontrolin ang lahat, mabagal, mabilis, oras. Lahat sila ay kabilang sa parehong uri ng bagay. Sila ang pinanggalingan. Kailangang maunawaan ni Lin Fang ang mismong pinagmulan. Sa mundo, lahat ng bagay ay may kabaligtaran kaya lahat ay maaaring isaalang-alang na may kaugnayan sa isang bagay. Ang mabilis ay maaaring taliwas sa mabagal. Ang isang bagay ay maaaring ituring na mabilis kung ito ay mas mabilis kaysa sa iba pa. Ang mabagal ay pareho. Ngunit ang bilis ay nauugnay sa bilis kung saan lumilipas ang oras sa mundo mismo. Iyon ang pinagmulan at kung ang pinagmulan ay binago, ang mabagal at mabilis ay maaaring magsama-sama. Isang espesyal na uri ng chi ang nakapalibot kay Lin Fang. Para bang ang ilang orihinal na lakas ay tumaas at umabot sa kanilang pinakamataas na antas at pagkatapos ay pinagsama-sama. Imposibleng makita o mahawakan sila, nag-aaral si Lin Fang. Papalapit ang pinto ng yelo at nagyelo. Gayunpaman, tiningnan lang ito ni Lin Fang, walang takot na parang walang espesyal. Kapag nagsama ang mabagal, mabilis at oras, pagkatapos ay binago mo ang likas na katangian ng oras mismo, maaari itong huminto. Naisip ni Lin Fang. Biglang huminto ang yelo at nagyelo na pinto sa kanyang harapan, at hindi lang iyon. Parang nagbago ang pinanggalingan ng panahon. Tumigil ang lahat sa paligid niya. Kahit si Zizu ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Pinagsama-sama ni Zizu ang tatlong uri ng orihinal na lakas sa pinakamataas na antas. Oras, mabagal, at tubig, kaya naman kaya niyang pabagalin ang mga bagay-bagay at pagkatapos ay i-freeze ang mga ito, kaya mas mabagal ang paggalaw ng mga ito. Nahigitan ng bagong teknik ni Lin Fang ang kay Zizu. Mas naiintindihan ni Lin Fang ang oras kaysa kay Zizu ngayon. Gayunpaman, huminto lamang ito ng ilang segundo, ngunit sapat na. Sumirit si Lin Fang sa kalangitan at iniligtas ang isa pang walang katulad na bestial saint na malapit ng mamatay. Phew! Huminga ng malalim ang walang katulad na hayop na saint. Tumingin siya kay Lin Fang, ano ang nangyari? Hindi niya naintindihan. Tumingin din ang matandang baka kay Lin Fang at ngumiti. Nagawa ni Lin Fang ang isang bagay na hindi kailanman nagawa ng matandang baka. Sa totoo lang, naiintindihan ng matandang baka ang ilang uri ng orihinal na lakas, ngunit pinagsama lamang niya ang mabilis at lakas ng oras, pati na rin ang mabagal at oras, at mabagal at mabilis, ngunit hindi niya pinagsama ang tatlo sa kanila. Pinagsama-sama rin niya ang iba pang mga uri ng orihinal na lakas na pinagsama upang magsagawa ng malalakas na pag-atake. Madali siyang naging isang walang katulad na saint, ngunit kailangan niya ng mahabang panahon. Nalampasan na siya ni Lin Fang. Sa sandaling iyon, iniisip ni Lin Fang na napakahirap baguhin ang pinagmulan ng isang bagay. Ang paghinto ng oras ay napakahirap din. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw ay bumukas sa kalangitan, na kumikislap ng maliwanag. Natuwa si Lin Fang. Hindi sinira ng Dazzling Gold Shrine ang kanilang teleportation portal, kaya ginamit ito ng mga cultivator ng Fortune Shrine para makarating. Hindi sinira ng alyansa ng 7 shrine ang kanilang teleportation portal dahil hindi sila sigurado na totoo ang balita. Kung sinira sana nila, mas mahirap mag-teleport. Marami na silang nagawa, at nagawa pa nilang patayin ang ilang walang katulad na mga saints sa 3 malalaking alyansa. Isa na itong malaking kawalan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2485, Pagsira ng ilusyon.
Napagtanto din ng alyansa ng 7 shrine na naroon ang malalakas na tagapagsaka ng alyansa ng Fortune Shrine. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sumigaw ang pinuno ng Ice and Snow Shrine. Bilisan mo at patayin ang mga taong iyon, patayin mo muna si Linfang. Sige. Sabi ng leader ng Empty Space Shrine na tumango. Tumingin siya kay Linfang ng malamig. Malakas si Linfang. Hindi pa rin nila nagawang patayin siya. Brother Ox, bumalik tayo. Sabi ni Linfang. Hindi na niya hinintay na umatake sila. Muli niyang itinigil ang oras. Ang matandang baka lang ang makakaiwas sa pagbagal ng panahon. Kasabay nito, bumili si Linfang gamit ang lakas ng oras. Lumipat siya sa walang katulad na hayop na saint at dinala siya. Pagkatapos nito, bumalik sa normal ang oras. Nagtipon ng ilang malalakas na cultivator sa labas ng Celestial Silang Map at inatake ito. Kabilang sa kanila ang pinuno ng Earth Shrine na may makajos na palakol at ang pinuno ng Celestial Sound Shrine na may kanilang pinakahuling sandata, isang Celestial Pitch Pipe. Gamit ang pinakahuling sandata at ang walang katulad na mga pag-atake ng mga saints, ang Celestial Map ay nanginginig ng husto. Masisira na ang Celestial Silang Map. Ang leader ng Empty Space Shrine ay mukhang labis na nag-aalala. Ngunit paano nakatakas si Linfang kanina? Nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo. Tumigil ang oras. Habulin mo siya. Ang pinuno ng Empty Space Shrine ay nagpatuloy sa paghabol kay Linfang. Sumigaw si Linfang. Halika rito. Itinaas ni Linfang ang kanyang sibat at idinikit ang Celestial Silang Map. Sirain. Sabi ni Linfang. Lumitaw ang isang butas, at tumalon si Linfang sa butas. Naunawaan ng pinuno ng Fortune Shrine at ng iba pa. Ginamit din ng pinuno ng Earth Shrine ang makajos na palakol upang palakihin ang butas. Palaki ng palaki ang butas sa mapa. Place rate. Ang lahat ng malalakas na cultivator ay lumipat patungo sa butas at inatake ito. Parang bumagsak ang langit. Ang mukha ng pinuno ng Empty Space Shrine ay nanigas at namutla. Ikanaway niya ang kanyang kamay at naalala ang Celestial Silang Map. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking butas sa loob nito ngayon. Mamatay. Pumasok ang Fortune Shrine's leader at ang iba pa at naglabas ng pasabog na chi. Ang mga tao mula sa lungsod ay natulala. Hindi pa sila nakakita ng napakaraming nakakatakot na cultivator. Ang pinakamalakas na cultivator ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ay halos naroon lahat. Ito ang pinakamalakas na labanan mula noong digmaan noong unang panahon. Agad na sinira ng grupo ng mga taong umaatake ang isang walang katulad na saint at pagkatapos ay binaril sa lahat ng direksyon. Earth Shrine's leader, magkapit kamay tayo. Subukan at huwag lumaban, huwag direktang sumalungat sa mga kalaban. Galit na sigaw ni Linfang. Tumango ang lahat at nagsimulang lumayo. Ang pinuno ng Earth Shrine ay may makajos na palakol. Lumapit siya kay Linfang at nagtanong. Paano tayo magkapit kamay? Tulungan mo akong harangan ang mga pag-atake. Brother Ox, tulungan mo ako at protektahan mo rin ako. Sabi ni Linfang sa matandang baka. Ilang malalakas na cultivator ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang mga pinuno ng shrine na humahabol sa kanya. Tumigil ka, malamig na sigaw ni Linfang. Lumitaw ang lakas ng oras, at huminto ang oras sa kanyang harapan. Huminto ang oras para sa kanyang mga kaaway at sa kanyang sariling mga tao. Binago niya ang pinagmulan ng oras. Inatake ni Linfang ang pinuno ng Wind Shrine na nasa unahan. Ang Wind Shrine ang pinakamabilis sa mga pinuno, kaya mas malapit siya kay Linfang. May hawak pa siyang ultimate weapon, isang fan na nagsilbing armor din. Ito ay itim, puti, at pilak, at ito ay mukhang napakatalas. Inihagis ni Linfang ang sarili sa pinuno ng Wind Shrine. Gumamit siya ng lakas ng oras para kumilos ng mas mabilis, naging God Sword, at yumanig ang espasyo sa paligid niya. Hindi. Ang pinuno ng Wind Shrine ay muling naging animate nang magsimulang muli ang oras, mukhang desperado at nabigla. O hindi. Natigilan ang ibang mga pinuno ng shrines at nagbago ang lahat ng kanilang mga mukha. Sigaw ng leader ng Empty Space Shrine. Ang espasyo ay lamambat, ngunit sa parehong oras, ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay naging mas mabagal. Alam ng pinuno ng Earth Shrine kung ano ang gustong gawin ni Linfang, kaya inihagis din niya ang makajos na palakol at sumulong. Napagtanto niyang bumibilis din ang kanyang paggalaw, may silweta sa tabi niya. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Sumipol ang espada, kahit na lumipat sa hangin ang pinuno ng Wind Shrine. Mabagal. Paputok na sigaw ni Linfang. Ang kanyang espada ay tumusok sa balikat ng lalaki, at kasabay nito ay hinigop nito ang kanyang lakas. Bumulwak ang dugo. Ang pinuno ng Wind Shrine ay nasugatan, at nagpatuloy sa pagtakas. Kasabay nito, inihagis niya ang kanyang pinakahuling sandata, at isang mapanirang lakas ang lumitaw sa paligid ni Linfang. Pagsira ng ilusyon.
Sumabog ang katawan ni Linfang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang pinuno ng Wind Shrine ay hindi masaya dahil ang panganib ay nagmula sa itaas. Time, tumigil ka, sigaw ni Linfang. Isang espada ang lumitaw sa kamay ni Linfang at tumagos sa ulo ng kanyang kaaway. Nais ng pinuno ng Wind Shrine na tumakas kasama ang kanyang kaluluwa at sumigaw ng desperado. Ang God Sword ay bumalik sa kamay ni Linfang, at winasak niya ang nakabayubay na kaluluwa ng pinuno. Iyan ang tunay niyang katawan. Isang napakalaking walang laman na kamay ang lumitaw sa harap ni Linfang. Ang pinuno ng Earth Shrine at ang matandang baka ay nasira na ang maraming pag-atake at mga kaaway sa paligid ni Linfang, gayunpaman, may ilang mga pag-atake pa rin ang dumating sa harap ni Linfang. Inaasahan niya sila, at umatras. Binago niya ang bilis ng oras, ang kanyang God Sword ay umuugong ng galit. Kasabay nito, nag-condense siya ng lakas sa kanyang kamay at kumulog. Naramdaman ni Linfang ang isang hindi kapani-paniwalang lakas na tumagos sa kanyang katawan at sinira ang kanyang buhay. Agad siyang naglabas ng lakas ng buhay sa paligid niya at umatras. Hinahabol pa rin siya ng kaaway, ngunit mas mabagal siya, na nagpangiti kay Linfang. Time. Tumigil ang lahat ng malalakas na cultivator. Ngayon lang nila siya nakitang pumatay ng pinuno ng shrine, at natakot sila. Ngayon ay nakita na nila ang ngiti ni Linfang, pinagtatawanan niya sila. Kinabahan sila ng husto, dahil naiintindihan nila na pinaglalaroan sila ni Linfang. Kasabay nito, ang pinuno ng Earth Shrine at ang matandang baka ay dumating din sa tabi ni Linfang. Maaari mong ihinto ang oras. Sabi ng pinuno ng Earth Shrine kay Linfang. Hindi niya alam kung ano ang iisipin, mabuti ba o masama. Lumalakas si Linfang at magandang lumaban sa alyansa ng 7 shrine, ngunit sa hinaharap, ano ang mangyayari? Ang nakasisilaw na mga ilaw sa mundo ay kumikislap at bumaba mula sa langit, nakapalibot sa lahat. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at nakita ang isang mukha sa langit, ang hari ng World Clan. Nakita na ni Linfang ang taong iyon isang napakatagal na panahon na ang nakalipas. Ang hari ng 10,000 hayop. Ang World Clan ay nagkaroon ng mga problema sa mga shrine sa nakaraan, kaya siya ay nagkaroon ng maraming buhay sa mas mababang mundo, pagkatapos ay nilikha niya ang mundo ng hari ng 10,000 hayop upang bumuo ng isang hukbo upang labanan ang mga shrines. Linfang, patuloy kang pumapatay. Ang mga pinuno ng shrine at ako ay magpapatuloy sa aming panig. Sabi ng hari ng World Clan sa kanya. Tumango si Linfang. Salamat. Nawala si Linfang. Pinalitan siya ng pinuno ng Fortune Shrine at ng pinuno ng Celestial Sound Shrine upang labanan ang mga pinuno ng mga shrine. Hindi nila kailangan manalo, kailangan lang nilang ipagtanggol. Maaaring tumigil si Linfang, kaya madali ang pagpatay sa iba pang walang katulad na mga saints. Napakabilis, dumating si Linfang sa harap ng isang tao, na natarante nang makita siya. Pinigil ni Linfang ang oras. Ang espada ng Diyos ay gumuhit sa kalangitan at agad siyang pinatay, nagkalat ang kanyang kaluluwa. Sa oras na sirain ng mga pinuno ng shrine ang mga ilaw sa mundo, nakita nila na napatay na ni Linfang ang dalawang walang katulad na mga saints sa isang kisap mata. Napangisi silang lahat. Ang pag-unawa ni Linfang sa cultivation ay nagiging lubhang mapanganib. Anong trahedya? Takasan. Sigaw ng isang tao. Sa wakas, ang malalakas na cultivator ng 7 shrine ay nagsimulang sumuko at tumakas. Ang problema ay paminsan-minsan lang mapahinto ni Linfang ang oras, hindi pa niya naiintindihan ng mabuti ang oras, at kailangan niyang maghintay sa pagitan ng bawat pag-atake. Sa makatuwid, hindi niya magawang tumigil ang oras at patayin ang lahat ng sabay-sabay. Gayunpaman, hindi niya intensyon na sumuko. Nagpasya siyang habulin sila. Ang hari ng 10,000 hayop ay pinabagal sila ng ilang sandali. Nang ihinto ni Linfang ang oras, ginamit niya ang pinagmulan ng oras. Naapektuhan din nito ang sarili niyang mga tao, kaya hindi nila naabutan ang kalaban. Sa makatuwid, makakahabol lang si Linfang sa isang tao sa bawat pagkakataon. Naabutan ni Linfang ang isa at ginamit ang kanyang God Sword para salakayin siya. Matapos patayin ang taong iyon, ginamit niya ang kanyang makajos na kamalayan upang siyasatin ang lugar at huminto nang wala na siyang makitang walang katulad na mga saints. Dahil sinimulan niya silang habulin, napatay na niya ang 3 walang katulad na mga saints. Ang mga nagawa ni Linfang ay hindi kapanipaniwala sa labanang iyon, ngunit hindi siya mukhang masaya. Ito ay isang trahedya, magkabilang panig ay dumanas ng mga pagkalugi. Lumingon si Linfang at lumipad pabalik. Pagkaraan ng maikling panahon, bumalik siya sa larangan ng digmaan. Natapos ang labanan, ang mga taong nabubuhay ay mukhang wasak at malungkot. Kinailangan ng mga cultivator ng napakatagal na panahon upang maging isang walang katulad na saint, at ngayon, napakaraming namatay.